magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Matagal nang sukatan ng kayamanan ang ginto. Kapag nakahukay ka nito, sa isip ng lahat, mayaman ka na. Pero sa bayan ng Paracale sa Camarines Norte, ilang beses man silang humukay ng ginto, hindi nakakaahon sa putikan ang karamihan. Pagkakabod o compressor mining ang tawag sa estilong ito. Isa ito sa mga unang report na aking ginawa nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pamamahayag. Mayaman daw sa ginto ang lupa ng Paracale, kaya halos lahat ng pamilya dito nagkakabod o sumisisid sa putik para makakuha ng ginto. Pami-pamilya ang nakita ko sa putikan, pati mga bata kasali sa trabaho. Hindi ko malilimutan ang isang batang trabahador noon, si Jimmy Dasco, patpati ng katawan pero patak na sa trabaho putikan. Kalahating araw hanggang isang araw sila sa ilalim, nakakatakot at hindi maikakailang delikado ang kanilang trabaho. Makalipas ang 13 taon, nagbalik ako sa Paracale. Kung di ko titingnan ang kalendaryo, pakiramdam ko, nagbalik lang ako sa nakaraan. Halos walang nagbago sa Paracale. Tumanda lang ang mga bata, pero nasa putikan pa rin ang karamihan. Nasaan na kaya ang batang si Jimmy? Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Kilala niyo po si Jimmy Dasco? Dito po? Gandang araw po. Saan po ang bahay ni Jimmy? Ito po. Ito! Ni Jimmy Dasco? Anak ko po yun? Anak niyo po. Ako po si Cara. Gandang araw po. Hi, Jimmy! Ay, laki na ni Jimmy. Kumusta? Ako si Cara. Paalis na si Jimmy ng bahay nang maabutan ko siya. Paalis na para maghukay ng ginto kasama ang ama at mga kapatid. Uy, sarado mo daw rin kita bahay? Oo, nasa trabahong putik pa rin ang batang nakilala ko noon. Thank you po. Sa bangka, nalaman kong matagal na palang hanap buhay ng pamilya Dasco ang pagkakabod. Isang kabuhayang minana pa nila sa kanilang kanununuan. Sabi po nung tatay ko na kakabod rin po dito. Hindi pa naman po uso ang ganitong pagkakabod. Sa mga ganito lang po ilog. Minamano-mano po, sinisisid po ng walang hose. Oh, ano po ito? Dito na po, dito na. Dito na tayo? Labing-isa ang anak ni Mang Agapito. At si Jimmy ang panganay. 24 na taon na itong trabaho ni Mang Agapito. Halos lahat ng mga anak niyang lalaki katulong niya sa pagkakabod. Batid niyang delikado ang trabahong ito, pero ito raw ang ipinamana sa kanya ng kanyang ama na siyang ipinasa na rin niya sa kanyang mga anak. Yung anak niyo po si Jimmy, ilang taon po nung nagsimulang magkabod? Ay nung pong
Nung kasama-sama ko po yan sa Tawig, mga 9 na taon siguro po 9 yan. na taon, oo. Tapos, ngayon marunong na siyang sumisid. Yun po. Bilang panganay sa magkakapatid, unang lumusong sa hukay si Jimmy. Gaano po kalalim yan, Tay? Lang po, dalawang pantay ko pa lang po ito. 2 tao. 2 lampos. So sa ilalim, anong ginagawa? Pinapala po yan yung ganyan lusak. May pala siya sa ilalim? Meron po. Tapos ilalagay niya sa loob ng sako? Oo, sa loob ng sako. Then pag tiningting niya ito, itataas ko naman. Sa tulong ng isang kompresor na may mahabang hose, nakakahinga sa ilalim ng putik ang mga nagkakabod. Halos wala kang makikita sa ilalim. Tanging ang hose lang ng kompresor ang lifeline at linya ng komunikasyon sa taong nasa hukay. Dahil dito, isa ang compressor mining sa pinakadelikadong trabaho. Minsan po may namamatay dahil... Namamatay? Bakit po namamatay? Minsan po may natatapagan din. Anong natatapakan? Yung pong halimbawa, may drive na po yung balon. Minsan po naguho din yun. Gumuguho yung... Lupa po. Yung lupa. Sige lang naman po ang bula nung ano Ang kala po nila buhay pa yung nahinga pa sa ilalim. Pero yung pala... Yung pala po patay na. Natakot ako sa aking narinig, pero lalo akong nangamba nang makita kong walang tigil sa pagpapala ang mga kapatid ni Jimmy. Muntik na raw kasing mabitak ang pader ng hukay kanina. Ba't yung nilawakan ko? Mapagsak po kasi ito, buhangin lang kasi yan. Oo. Then, ikinlaglag ni Kimi. Kaya, nabuwasan. Pinakakabado si Mang Agapito. Ilang beses na kasing muntikan siyang mamatay sa loob mismo ng hukay. Ayaw na niyang mangyari ito sa kanyang mga anak. Hindi ko po napansin na babagsak mo pala yung nasa taas ko. Oo. Ay, nung pong pagbagsak, biglang atras ko din po, nabasag naman po yung nadurog po yung buhangin. Nagdag-ana po sa akin yung Nadaganan kayo sa ilalim ng tubig? Po. Nadag-ana na po. Eh di ang bigat nun. Mabigat nga po, kaya lang po ay sa takot ko rin di pinersa ko na lang din po at pag hindi po pipersa mamamatay tayo sa ilalim. Sa kabila ng peligro, tuloy ang buong pamilya sa pagtatrabaho. Mahigit 1 oras na nasa ilalim ng hukay na ito si Jimmy. Ang ginagawa niya, humuhukay siya ng humuhukay para lumalim. So far, yung nakukuha niyang mga lupa, parang ganito siya, parang putik pa. Hindi to okay. Ang hinahanap natin, yung parang buhangin siya, tapos may mga bato-bato, yun daw yung may ginto. Makalipas ang 1 pang oras, mas maganda-ganda na ang buhangin inaangat ni Jimmy. Sinubukan namin itong ipabiri. Isa lang ang naisip ko nang makita ko ang mga butil sa pabirik. Kakapiranggot na ginto, kapalit ng peligro. Matapos ang 4 na oras, sa wakas, umahon na rin sa hukay si Jimmy. Halatang patang-pata at pagod na pagod. Pero kahit papano, nakahinga ko ng maluwag. Ligtas na siya sa peligro. Pero ang hindi ko alam, pagkatapos ni Jimmy, may mga mas nakababatang kapatid pa pala siya na lulusong rin sa hukay.